Tampok sa opening scene ang isang crime enforcer na nagngangalang Lorenzo Vitalina ay nagmamaneho patungo sa kanyang liblib na gawaan ng alak sa Sicily kasama ang kanyang apo. Pagdating doon, hiniling niya sa kanyang apo na manatili sa sasakyan habang siya maingat na pumasok sa loob. Sa kanyang takot natuklasan niya na marami sa kanyang mga alipors ang naging brutal na pinatay. Habang naglalakad siya sa basement, nakita niya ang isang retiradong US Marine at DEA operative na pinangalan ng Robert McCall na nakakulong sa tinutukan ng baril ng dalawang bodyguard ni Lorenzo. Tinanong ng nahuli ang dahilan kung bakit siya nandito at kay Robert tumutugon na si Lorenzo ay nagtataglay ng isang bagay na hindi niya dapat itatago. Pagkatapos ng maikling palitan, pinatay din ni Robert ang iba pang mga alipors ni Lorenzo at ang paraan ng kanyang ginagawa ay parehas din tinutukan niya ng baril ang mukha ng isang lalaki. Sa tingin ko ay hindi ito posible. Habang palabas siya ng winery, napansin niya ang apo ni Lorenzo sa sasakyan at inutusan ang bata na manatili ng hindi gumagalaw. Gayunpaman, habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, binaril ng bata si Robert sa likod at mabilis na tumakas sa kabila ng pinsala. Nakasakay si Robert sa isang lansa para bumalik sa mainland. Nang maglaon ng gabing iyon, habang nagmamaneho sa baybayin ng Amalfi, huminto si Robert at nawalan ng malay dahil sa tama ng bala. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan siya ng isang lokal na karabiner na nagngangalang Gio Benoxi. Dahil dito ay nagpa siyang tulungan siya. Dinala niya siya sa isang liblib na baybaying Italyano na bayan sa Altamante kung saan ginagamot siya ng doktor na nagngangalang Enzo. Nang magkamalay, nagpaalam si Enzo. Nang subukan niyang bumalik sa bahay si Enzo, ay namagitan iginiit na ang kanyang sugat ay nangangailangan ng oras upang maghilom at nag-aalok sa kanya ng isang lugar upang manatili. Si Enzo ang nag-aalaga kay Robert at pagkatapos ng 3 araw na paggamot ang huli ay nagsimulang maglakad si Robert sa tulong ng isang tungkod. Isang araw nakipagsapalaran siya sa labas upang tuklasin ang bayan at nagtatago siya sa mga pulis sa paligid sa mga lansangan. Sa kalaunan ay napunta siya sa isang lokal na cave kung saan nakilala niya ang isang may-ari at waitress na nagngangalang Amina. Inihain niya sa kanya ang pinakamasarap na kape sa kabila ng pag-order niya ng tsaa. Tama ka talaga. Di nagtagal pagkatapos dumating si Gio sa cave sa kanyang regular na pagbisita sa kanya anak na si Gabby at nakilala si Robert. Habang inaaliw ni Amina ang kanyang anak, ibinigay ni Gio ang mga susi ng kotse ni Robert at sinabing hindi pa nito nasuri ang susi ng sasakyan ni Robert at mga bag. Binanggit din ni Gio na ipinarada niya ang sasakyan ni Robert sa likod ng istasyon at maaaring makuha ito sakaling bumuti ang kanyang pakiramdam. Sa susunod na eksena, tumawag si Robert sa CIA Financial Operations Group at nakikipag-usap sa isang ahente na nagngangalang Emma Collins. Nagbigay siya ng tips sa kanya tungkol sa gawaan ng alak sa Sicily at kung paano ito nangyaring konektado sa pangangalakal ng iligal na droga na nagkukunwaring normal na negosyo ang mga transaksyon. Pagkatapos ihatid ang impormasyong ito ay ginawa niyang sirain ang telepono. Sa kabilang banda, ipinadala ni Emma ang impormasyon sa iba pang mga CIA operatiba. Ginugugol ni Robert ang mga susunod na araw sa paglibot sa bayan at sa huli ay nakikilala ang mga taga roon. Sa gitna nito, nalaman din niya ang tungkol kay Kimora, isang Italian, mafiyagang na nanliligalig at nananakot sa mga tao sa bayan dahil sa kanilang kinikita humihingi ng regular na pagbabayad. Sa madaling salita, sila ay masasamang tao at si Robert ay isang mabuting tao. Iyon lang talaga ang kailangan mong malaman. Isang araw napansin ni Robert ang isang lokal na nagbebenta ng seafood na nagngangalang Angelo na nakukuhang bugbugin ng isang mataas na miyembro ng Kimora na nagngangalang Marco 40. Bago umalis, binantaan niya si Angelo na babalik siya sa susunod na linggo para mangolekta ng pera. Kasunod nito, tumungo ang mga gangster sa isang malaking gusali kung saan ang pinuno ng Kimora na kapatid din ni Marco na si Vincent 40 ay sinusubukang pilitin na paalisin lahat sa lugar. Ginagawa na pala ni Kimora ang kanilang engrandeng plano komersyalisasyon ng bayan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong hotel, resort at casino. Sa isa sa mga silid ng gusali, tumanggi ang isang matandang lalaking naka-wheelchair para sumunod sa grupo. Dahil dito, binitin ng mga miyembro ng gang ang matandang lalaki sa bintana at iniwan siyang mamatay. Kung sakaling hindi mo alam na sila ang masasamang tao, sa kabilang banda si Robert at Enzo ay nagbabahagi ng isang masayang pag-uusap sa hapunan at pinipilit ni Robert na tulungan siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Kinaumagahan, pumunta siya sa palengke sa ngalan ni Enzo at bumisita sa tindahan ni Angelo. Tumanggi ang mabait na si Angelo upang tanggapin ang bayad para sa mga pamilihan na. Nagsasabi na ito ay kanyang karangalan na ang kaibigan ni Enzo ay dumating sa kanyang tindahan sa unang pagkakataon, samantala si Emma at iba pang mga operatiba ng CIA ay kumikilos sa tip ni Robert dumating sa gawaan ng alak upang magsagawa ng kanilang investigasyon. Doon ay natuklasan nila ang milyon-milyong cash, kasama ang mga bag na puno ng illegal na narcotics na nakatago sa isang bodega.
Nagulat na ang mga aktibidad na ito ay wala sa kanilang kaalaman. Sila ni Emma nagpasya ang kasamahan na si Frank Conroy na talakayin ang lalim ng usapin. Sa maulan na araw ay sinusuri ni Enzo ang sugat ni Robert nang tanungin siya ng huli sa dahilan kung bakit niya ito pinagamot nang hindi kinasasangkutan ng anumang ambulansya o pulis. Bilang tugon ipinaalala ni Enzo ang una niyang tanong na itinanong niya tungkol sa pagiging mabuti o masamang tao at kung paanong wala siyang mga sagot dito. Sinasabi niya na ang kanyang pananahimik ay talagang tanda ng isang mabuting tao. Kinabukasan kinuha ni Robert ang kanyang mga backpack at naghanda na umalis ng bayan, ngunit napatigil siya sa tunog ng kampana. Noon lang niya napansin ang mga taong bayan na nagmamadali patungo sa tindahan ni Angelo. Pag-udyok sa kanya sundin sila at sinunog na pala ni Marco at ang kanyang barkada ang tindahan ni Angelo dahil sa kawalan niya ng kakayahang magbayad. Sa kabila ng pangingibabaw na ito ay walang magawa ang mga taong bayan kundi manood na lamang. Nang maglaon tinulungan ni Robert kasama ng ilang taong bayan si Angelo upang linisin ang kalat. Samantala sinusuri ni Gio ang footage ng firebombing at tinawag ang Italian Central Police para sa isang pagtatanong tungkol sa isang van na nakita sa labas ng shop ni Angelo. Sa gitna nito unti-unting naging mabuti si Robert, nagiging bahagi ng lokal na komunidad at pagpapalalim ng kanyang pakikipagkaibigan kay Amina. Siya rin ang naggalugad ng higit pa sa mga lokal sa mga lutuin sa Altamante. Sa kalaunan nakikibagay na lang sa bayan kahit ganito ang nangyari. Ang mga Kimora ay nakikialam at dinadala ang kanilang mga impluwensya sa Altamante at gumugulo sa kanya nang higit pa kaysa sa inaasahan niya. Sa isang nakagawiang araw ay nakita si Robert na umiinom ng kanyang kape sa cafe ni Amina nang makita niya si Emma na lihim na sinusubukang kumuha ng litrato niya. Pagkatapos ay hinarap siya ni Robert na nagmumungkahi na makuha niya ang larawan mula sa isang mas magandang anggulo. Tinanong ni Emma kung bakit at paano siya may ganoong tumpak na impormasyon tungkol sa totoong negosyo ng gawaan ng alak. Gayunpaman nananatili siya sa pagbibigay sa kanya ng ilang hindi malinaw na mga sagot at pinapayuhan din siya upang bungkalin ang kanyang natitirang trabaho. Pag-alis niya tinawag niya ito sa pangalan nito na ikinagulat niya. Kinalaunan sa araw na yon ay pumunta si Gio para sunduin ang kanyang anak sa paaralan. Sa panahong ito ay nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero na nagpapaalam sa kanya na medyo nauna nang matapos ang paaralan ni Gabby kaysa sa ibang mga bata. Nag-aalala tinanong ni Gio ang isa sa mga guro na nagpahayag na kanina lang sinundo ng officer si Gabby. Sa isang estado ng takot siya ay nagmamadaling umuwi upang mahanap ang kanyang asawa at anak na babae. Bihag ng Kimora gang. Pagkatapos ay binugbog siya ni Marco sa harap ng kanyang pamilya. Pinarusahan siya dahil nakikialam sa kanilang mga operasyon. Nagbanta hanggang nakikitilin ang buhay ng kanyang pamilya kapag nakikialam siya muli. Kinagabihan napansin ni Robert na duguan ng pag-alis ni Gio sa opisina ni Enzo at mga patch sa kanyang mukha. Nagtatakang nagtanong siya tungkol sa bagay na iyon at ipinaliwanag ni Enzo na ganoon pangkaraniwang mga insidente sa maraming bayan dahil sa Kimora. Ayon kay Enzo ang issue ay parang cancer na walang lunas, kaya tulad ng cancer. Sa susunod na araw pumunta si Robert sa simbahan kung saan siya nakipagkita ulit kay Emma. Kinumpirma niya na si Lorenzo Vitali ay nasa listahan ng most wanted ng Interpol na isang dekada na at ang kanyang operasyon ay medyo malaki na sa kanyang sarili. Na intriga kung bakit siya ang pinili niya para sa anonymous na tip. Tanong ni Emma sa kanyang intensyon. Gayunpaman inilihis niya ang paksa sa pamamagitan ng pagsasabi na dapat siyang tumutok kung bakit tinatarget ang Sicily para sa mga mapagmataas na aktibidad na ito. Nangangakong mahahanap ang sagot sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Emma na inaasahan niyang malaman ang sagot sa orihinal niyang tanong sa susunod nilang pagkikita. Nang gabing iyon naghahapunan si Gio at ang kanyang pamilya sa isang restaurant nang si Marco at ang kanyang mga kasamahan ay nagambala sa kanilang masayang oras. Hiniling ni Marco na tulungan sila ni Gio na mag-set up ng bangka para sa kanilang pribadong layunin sa negosyo. Si Robert, na nasa parehong restaurant, ay narinig ang kanilang pag-uusap at mga kahilingan na iwanan nila ang pamilya ng mag-isa. Sa kanyang tugon binantaan siya ni Marco na layuan ang mga bagay na yon, huwag mo siyang pakialaman. Sa mahinahong tono ipinahayag ni Robert ang kanyang pagkakaroon ng pagmamahal sa bayang ito at mga tao nito. Pag-udyok niya kay Marco na dalhin ang kanyang negosyo sa ibang lugar at babalaan siya sa mga kahihinatnan kung hindi siya sumunod. Nang hindi pa rin pinansin ni Marco ang babala, pinihit ni Robert ang kanyang balikat at iginapos ang kanyang kamay kaya napasigaw siya. Sabi niya, pinipindot ko ang iyong hibledy-tibledy nerve. Ang sakit ay magiging tunay na malala. Pagkatapos ay inutusan niya si Marco na iwanan ang kanyang baril sa mesa at lumabas sa restaurant kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkaraan ng ilang sandali plano ng galit na si Marco na bumalik kasama ang kanyang mga alipors at patayin si Robert. Ngunit bago sila magpatuloy sa kanilang plano, si Robert ay nagmamaneho ng isang van sa pamamagitan ng dalawa sa kanyang mga alipors at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Sa isang punto, hinawakan siya ni Marco sa punto ng kutsilyo
kutsilyo at binantaang kitilin ang kanyang buhay. Ano pa man gumanti si Robert sa pamamagitan ng pagtwist sa kamay ni Marco at itinulak ang kutsilyo sa kanyang lig sa huli, ay pinatay siya. At hindi na niya kailangang kunin ang kanyang hibledi-bibledi nerve. Kinaumagahan, nakipag-ugnayan si Frank kay Emma mula sa Roma upang ipaalam sa kanya tungkol sa pinakabagong pambobomba sa istasyon. Napag-alaman na ang pera na nakita kanina sa gawaan ng alak ay ganoon din nauugnay sa isang katulad na gawaing terorista. Dahil dito napagtanto ni Emma na ang Kimora ay direktang nagpopondo sa terorismo sa pamamagitan ng pagbabayad para sa pagpupuslit ng droga sa Sicily. Higit pa rito, iniisip niya na ang Naples ang nagsisilbing pangunahing transit point para sa drug transpo at pinaghihinalaan ang pagkakasangkot ng isa pang grupo sa Naples. Desididong lutasin ang buong kadena kung saan sinimulan niya ang kanyang pagsisiyasat pakikipanayam sa mga pangunahing membro ng Kimora. Para dito, humihiling din siya ng partnership at access sa pinuno ng pulis ng Naples. Maya-maya ay nakita namin ang parehong hepe ng pulisya na dumadalo sa libing ni Mark sa mansyon ni Vincent. Sa panahong ito, ipinaalam niya kay Vincent ang tungkol sa pagkakasangkot ng opisyal ng CIA na si Emma na nag-iimbestiga sa kanilang mga ipinagbabawal na pangangalakal. Si Vincent, na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ay nagalit sa pahayag at hiniwa ang kamay ng pinuno. Pagkatapos ay binantaan niya ang hepe na tutukan ang paghahanap sa taong nasa likod ng pagkamatay ni Marco. Pagkatapos nito ay ipinadala ni Vincent ang hepe ng pulisya sa ospital kasama ang kanyang pinutol na kamay na napanatili sa isang ice box. Sa ibang lugar ay nakatanggap ng tawag si Emma na nagpapaalam sa kanya tungkol sa kalagayan ng pinunong pulis. Makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap din siya ng tawag mula kay Robert na nagsasabi sa kanya tungkol sa ang pagkakasangkot ng Kimora sa droga. Ang kartel ay malapit na nahuli sa naunang pag-atake sa istasyon. Ang tawag ni Robert ay hindi sinasadyang nagligtas sa buhay ni Emma na pumipigil sa kanya na naging biktima ng planong pag-atake ng bomba ni Vincent sa kanyang sasakyan. Sa resulta agad na isinugod si Emma sa ospital para sa tulong medikal. Doon nakilala niya si Frank at inalertuhan siya tungkol sa Kimora. Sa pag-aaral ng lahat, tiniyak sa kanya ni Frank na hahawakan niya ang natitirang operasyon. Nang gabing iyon, kinuha ni Vincent si Gio at ang kanyang pamilya bilang mga hostage at nagbabanta na babarilin sila sa harap ng buong bayan kung ang kapatid niya hindi sasabihin kung sinong pumatay. Nang walang matanggap na impormasyon si Vincent, binaril niya ang tenga ni Gio at nagbabantang tatapusin siya sa susunod na pagbaril. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Robert ang kanyang sarili kay Vincent at hiniling sa kanya na hayaang makaalis ang mga bihag. Sinasabi niya na handa siyang magpabihag at pahirapan ngunit hindi siya papasok bago ang taong bayan. Gayunpaman tumanggi si Vincent na kasing yabang ng kanyang kapatid, iginigiit na dapat masaksihan ng mga lokal ang kahihinatnan laban sa Kimora. Ngunit bago siya mapatay ni Vincent, sinimulang record ng mga taong bayan ang pangyayari, nagiging sanhi ng pag-atras ng mga gangster. Sa parehong gabi, pinasok ni Robert ang tahanan ni Vincent at palihim na pinatay isa-isa sa mga bodyguard niya. Si Vincent na natutulog ay nagulat sa patak ng dugo sa kanyang noo. Ang salamin sa itaas niya ay biglang nabasag ngunit siya ay makitid upang makatakas. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril at sinubukang kontakin ang kanyang namatay ng mga gang miyembro. Maya-maya nilapitan siya ni Robert at pinilit siyang pakainin ng dosis ng kanyang sariling gamot. Sinubukan ni Vincent na tumakbo palayo sa kanyang mansyon, ngunit sinundan siya ni Robert. Sa kalaunan, ang gangster ay bumagsak sa cobbled na kalsada ng Naples at sa huli ay bumigay sa labis na dosis ng gamot. Kinaumagahan, binisita ni Robert si Emma sa ospital na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Inilapag niya ang isang bag ng pera sa sahig at ibinahagi ang kwento ng isang lalaki pinangalan ng Greggier na nawala ng pensyon sa isang pag-atake. Napagtanto niya na sinundan ni Robert ang landas ng pag-atake sa gawaan ng alak at pinatay si Lorenzo at ang kanyang mga alipors at nakuha ang eksaktong cash na inutang kay Greg. Nagtataka, tinanong niya kung magkaibigan sina Robert at Dare. Nilinaw niya na minsan lang sila nagkita. Sa susunod na eksena, pumunta si Emma sa Boston para ihatid ang habang buhay nakita kay Greg at sa kanyang asawa. Nagtanong si Greg tungkol sa pagkakakilanlan ng mapagbigay na benefactor at mga kababalaghan. Bakit ang isang tao ay pumunta sa ganoong pangyayari para sa isang estranghero? Gayunpaman, tumugon si Emma na gusto rin niyang malaman ang dahilan. Pagkatapos niyang umalis, masayang hiniling ni Greg sa kanyang asawa na i-unpack ang lahat dahil hindi na nila kailangang isakripisyo ang kanilang bahay. Isang araw sa punong tanggapan ng CIA sa Langley, Virginia, inabot ni Frank kay Emma isang pakete na naglalaman ng isang tala-arawan at isang tala mula kay Robert. Laking gulat niya, ito ang diary ng kanyang ina. Habang pinag-uugnay niya ang mga tuldok, nalaman niya na si Robert ay walang iba kundi isang kaibigan ng kanyang mga magulang mula sa CIA. Sa huling eksena, makikitang nagdiwang ang mga residente ng Altamante ang kanilang tagumpay sa isang football match. Nakikilahok din si Robert sa kasiyahan na may ilang borderline cringe, ngunit badass pa rin ang dance moves bilang isa sa mga lokal.
Tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification para makapanood ka pa mga ganitong video. Salamat sa panonood.